Ah, so, tatalakayin natin ngayon mga mahal na kapatid. Itong nagkontrahan na pahayag ni Senador Rodante Marcoleta. Hayagan na umaamin kahit sa Senate hearing na si kaanib sa Iglesia ni Cristo. Pinasinungalingan niya yung pahayag niya na i-give up yung Kalayaan Island Group. Walang pagkakaiba ito sa estilo ng mga ministro sa INC. Pero yung hamon niya na makipagdebate, tinanggap ni retired Associate Justice Carpio. Ang tanong, kakasa kaya si Marcoleta? Ang dami po ngayong mga gumagawa ng kung ano-anong salita. Sumama na nga po yung napakaraming tao na sinasabi ko ro, i-give up natin ang KIG. Mr. President, kahit kailan hindi ko sinabi yun. Ano ba talaga ipagpapatayan natin dito? We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it, for something that is not even within our EEC. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Then, mako-coordinate na natin lahat. But until and unless nandun yung KIG, wala nga po nasa labas po ng ating exclusive economic zone. Paano? Oh, yan. Ha? I-give up. Pagkatapos sinabi niyang walang pagkakaiba talaga sa estilo ng mga ministro ni Felix Manalo kung saan binanatan ang pananampalatayang Katoliko na ang pagluhod ay katumbas sa pagsamba. At sa Biblia po, yung pagluhod, katumbas dun, pagsamba eh. Pero, ang problema, dahil lumuluhod sila sa harap ni Manalo, may palusot na naman. Una, wala naman tayong binabanggit na kapag ka lumuhod, automatic, ang katumbas doon ay pagsamba. Wala tayo. So, kuha talaga ni Senador Rodante Marcoleta yung pahayag ng kanyang mga ministro, yung estilo ng kanyang mga ministro sa INC, di ba? Pinasinungalingan niya na klarong-klaro. Pero, ang problema dito, yung hamon niya sa pakipagdebate ay tinanggap. Tanong, kakasaba si Senador Marcoleta? Ang dami po ngayong mga gumagawa ng kung ano-anong salita. Sumama na nga po yung napakaraming tao na sinasabi ko ro, i-give up natin ang KIG. Mr. President, kahit kailan hindi ko sinabi yun. Ano ba talaga ipagpapatayan natin dito? We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it, for something that is not even within our EEC. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Then, mako-coordinate na natin lahat. But until and unless nandun yung KIG, wala nga po nasa labas po ng ating exclusive economic zone. Paano po malalagay sa entire West Philippine Sea? This is a debate between two Filipinos. One is saying that there is no such thing as a West Philippine Sea. I disagree with that. There is a West Philippine Sea under Philippine law. So it's as simple as that. Is there a West Philippine Sea under Philippine law or not? Pero itong si Carpio Abay, todo pagsisinungaling. Talagang ginagamit niya yung mga malilisyoso niyang kaisipan. Ginagamit niya na advantage yung mga nakikinig sa kanya para siraan itong si Senator Marcoleta sa mamamayang Pilipino. Yan. Si Tinig ng Karunungan. Tudong pagsisinungaling daw umano si Carpio. Kaya magsagawa tayo ng reaksyon. Alam niyo naman, si Tinig ng Karunungan, kaanib din ng Iglesia ni Cristo. Kaya si Rodante Marcoleta, Senador Rodante Marcoleta, kaanib din sa Iglesia ni Cristo. Nag-ala abogado siya dito. At ating tatalakayin ito, samahan niyo ko. Kumusta? Welcome.
ito yung lingkod, Brad Windel Talibong, muling makasama ninyo at inaniyahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live at huwag din kalimutang mag-subscribe kung bago ka lang at huwag kalimutang pindutin ang bell button, mag-comment at i-share ninyo mga kapatid. At muli kung saan man kayo nakabase ngayon na nanood sa ating live streaming, inaniyahan natin na i-comment ninyo kung saan kayo nakabase para alam natin kung saan nakaabot ang videong ito, ang pagtalakay natin sa mga isyong may kaugnayan sa pananampalataya at may kaugnayan sa isyu sa ating bayan. Lalo na sa mga OFWs sa iba't ibang bahagi sa ah, bansa, no, sa ating mundo. Kumusta? Welcome. At sa pagkakataong ito, mga kapatid, mag-react po tayo, no, sa pahayag nitong si Tinig ng Karunungan na nag-abogado kay Senador Rodante Marcoleta. At sabi niya, todo daw kasinungalingan para siraan ni Retired Associate Justice Carpio si Marcolita. Tandaan natin na may hamon si Senador Rodante Marcolita na isang debate. Diba? Ito'y kaugnay sa Kalayaan Island Group. Ang soberenya natin. Ngayon, ito na. Tinatanggap ni Retired Associate Justice Carpio ang hamon ni Marcolita. Ang tanong dito, kakasakaya o aatras tulad sa pahayag na i-give up daw yung Kalayaan Island Group. Ngunit kinalaunan mga kapatid, hindi daw niya sinasabi yon. Kaya nag-react si Dr. Contreras, ngayon ko lang nakita, itong kanyang pahayag, pansinin niyo. Pinapalabas ni Senator Marcoleta na hindi tayo marunong makinig at hindi tayo marunong umintindi ang mga napapanood natin at naririnig natin na sinasabi niya. Malinaw naman na sinabi niya yun kahit anong balibaliktad mo. Actually, ang binigay niyang ginamit niyang word, i-give up para walang problema, parang madali, i-give up natin ang KIG. Ano pa ba ang kailang interpret doon? Ano pang hermeneutics ang gagawin mo doon? I-deconstruct pa ba natin yun? Gagamitin pa ba natin yung sophisticated na textual analysis? Hindi na, sapagkat malinaw na ang kanyang sinasabi, paano ba natin maididepensa ang isang grupo ng mga isla na sa labas ng exclusive economic zone. So sana naman tigilan na ng Senator Marcoleta ang pag-gaslight sa atin. Hindi naman po tayo tanga at hindi tayo bobo para hindi maintindihan yung sinasabing in plain English and Tagalog. Yan. Ang problema ngayon, inasinungalingan yan ni Senador Rodante Marcoleta. Paano mabura yung video mismo na nagkukontrahan yung pahayag niya? Sinabi niya, wala daw umano siyang pahayag na i-give up. Kaya nga, kung idugtong natin ang video, klarong-klaro ang pahayag niya. Ang dami po ngayong mga gumagawa ng kung ano-anong salita. Sumama na nga po yung napakaraming tao na sinasabi ko ro, i-give up natin ang KIG. Mr. President, kahit kailan hindi ko sinabi yun. Ano ba talaga ipagpapatayan natin dito? We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it, for something that is not even within our EEC. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Yan. Malinaw yan, di ba? English-Tagalog ang pahayag niya na ang gawin ay i-give up. Kaya mag-react tayo dahil mahaba ang video nitong si Tinig ng Karunungan na nauna natin ding sinagot dahil isa itong kaanib sa Iglesia ni Cristo, pareho sila ni Senador Rodante Marcoleta. Kaugnay sa pahayag niya
na grabe daw umanong kasinungalingan nitong si retired Associate Justice Carpio. So mapansin ninyo, may bahagi sa video mga kapatid. Una, bago kay Tinig ng Karunungan, nagreklamo talaga si Senador Marcoleta. Marami na raw umanong nagsasabi kaugnay at nag-react kaugnay sa panawagan niyang o pahayag niyang pag-give up sa Kalayaan Island Group at iginiit niya na hindi daw niya yan sinasabi. Pero paano mabura yung video mismo na napakalinaw na galing sa bibig ni Senador Rodante Marcoleta, i-give up. Nagka-amnesia na ba si Senador Rodante Marcoleta sa naturang pahayag? Di ba niya alam na kahit sabihin niyang, hindi ko sinasabi, hindi pa mabura ang naturang video? So taliwas talaga yan sa lumalabas na video. Kung saan napakalinaw mga kapatid, narinig at nasaksihan ng karamihan ang sinabi niyang i-give up na yung Kalayaan Island Group. So dahil dito, nagkaroon ng kalituhan sa usapin ng kredibilidad. Di ba? Napakalinaw. Sapagkat ang kaniyang kasalukuyang pahayag ay hindi tugma sa nauna nitong sinasabi sa nakita nating video mga kapatid. So, kaugnay dito, pakinggan natin si Tinig ng Karunungan, mag-react tayo. Pero mahaba ang kanyang video. Bahagi lang muna bago tayo papasok sa punto por punto. Ito mga kapatid. Sandali Ito. Saan ba yun? Sandali muna. Natin yung bahagi lang muna sa kaniyang video bago tayo papasok sa punto por punto. Okay. Ngayon ko pala na upload ang kanyang video. Inalagan po ni Senator Marcoleta ang lantarang pagsisinungaling at panlilinlang ni former Associate Justice Antonio Carpio sa sambayan ng Pilipino. Abay, isipin ninyo mga kababayan sa mga naging pahayag ni Carpio sa mga interview po sa kanya. Abay, ipinauunawa niya sa mga tagapakinig niya na si Marcoleta daw po ay maka-China. Na ito daw pong senador na ito ay ipinaglalaban ang para sa interes ng China at balik muna natin. Dito tayo, si Tinig ng Karunungan. May mga bahagi na nagsagutan kami kaugnay sa pananampalataya pero yung mga bahagi na yan ay tinanggal na niya. So pero kaugnay sa usaping issue, ito dahil kuhang-kuha talaga ni Senador Rodante Marcoleta yung estilo ng kaniyang mga ministro. Imagine, yung binanatan ang pananampalatayang Katoliko, pagluhod, katumbas sa pagsamba. Balikan natin ministro. At sa Biblia po, yung pagluhod, katumbas dun, pagsamba eh. Yan. Sa Biblia, pagluhod, katumbas sa pagsamba. Pagkatapos, dahil tinatalakay na bakit kayo mga ministro sa ordinasyon, lumuluhod kayo sa harap ni KRD, sa harap ni Eduardo. Iba na naman. Una, wala naman tayong binabanggit na kapag ka lumuhod, automatic, ang katumbas doon ay pagsamba. Wala. Yan, wala binanggit. Pero nagkukontrahan sila sa unang ministro na nagpahayag diyan. Kaya walang pagkakaiba sa pagkukontrahan sa pahayag ni Senador Rodante Marcoleta na kaanib sa iglesia ni Felix Manalo. Ang dami po ngayong mga gumagawa ng kung ano-anong salita. Sumama na nga po yung napakaraming tao na sinasabi ko ro, i-give up natin ang KIG. Mr. President, kahit kailan hindi ko sinabi yun. Ano ba talaga ipagpapatayan natin dito? We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it, for something that is not even within our EEC.
Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Oh, so napakalinaw 'yon. Ang gawin natin, i-give up ang KIG, Kalayaan Island Group. Pagkatapos, sa sunod na pahayag, hindi daw niya sinasabi. Okay, dito tayo sa reaksyon ni Tinig ng Karunungan na isang kaanib din ng INC tulad ni Senador Rodante Marcolita. Inalagan po ni Senator Marcoleta ang lantarang pagsisinungaling at panlilin Oh, so pinalagan daw ni Senador Marcoleta yung lantarang pagsisinungaling ni Carpio. lang ni Sino ba ang nagsisinungaling ngayon? Kung napansin ninyo, nasa video mismo, sinabi mismo ni Senador Rodante Marcoleta na i-give up ang KIG. Pagkatapos, sinabi niya kahit kailan, hindi daw niya sinabi yon. Di ba? Okay, tuloy natin. former Associate Justice Antonio Carpio sa sambayan ng Pilipino. Abay, isipin ninyo mga kababayan sa mga naging pahayag ni Carpio sa mga interview po sa kanya. Abay, ipinauunawa niya sa mga tagapakinig niya na si Marcoleta daw po ay maka-China. O, ayan. Isa-isahin natin ito mga kapatid. Una, yung pahayag niya na tudo kasinungalingan umano si retired Associate Justice Carpio. At para lang siraan si Senador Marcoleta. Sa palagay ninyo, batay sa video na nakita ninyo, yung nagkukontrahan, nagsusuwagan na pahayag, hindi ba yun mismo ang sarili ni Senador Rodante Marcoleta ang siya mismo ang sumera dahil sa pagkukontrahan, alin ba ang totoo? Yung unang video na hindi niya kahit kailan sinabi na i-give up ang Kalayaan Island Group o yung pangalawang video na sinasabing i-give up na lang natin. Nakalimutan na ba yan ni Senador Marcoleta na may pahayag siya? Sino kaya nag-advise niya na hindi niya sinabi kahit kailan na alam naman ng karamihan, hindi yun mabura. Kaya nga makita natin sa social media, yung dalawang nagkukontrahang pahayag, yun, kumakalat na sa social media mga kapatid. Ngayon, sinabi ni Tinig ng Karunungan na para lang siraan si Senador Marcoleta. Yun ay isang akusasyon mga kapatid na walang malinaw na ebidensya. Dahil hindi tinutukoy paano sinisiraan ni retired Associate Justice Carpio si Marcoleta. Ano mismo ang sinasabi ni retired Associate Justice Carpio na kasinungalingan laban kay Marcoleta? So, aling bahagi ng pahayag ni Carpio na mali? Di ba? At ano namang impormasyon bilang patunay na mali talaga si Carpio? At sa anong paraan sinisiraan ni retired Associate Justice Carpio si Marcoleta? Tatalakayin natin ito mga kapatid. Kung hindi ito tinutukoy, lalo na ni Tinig ng Karunungan na isang kaanib sa INC mga kapatid, kung hindi niya matumbok yung pahayag na yan, ang akusasyon ay magiging opinion lamang at hindi yan argumento. So ang mahalaga talaga, mabanggit yung specific na quote. Ipakita kung bakit mali at ilatag yung ebidensya o dokumento at ipaliwanag talaga kung paano, mga kapatid, paano maituring na paninira kung wala ito ang pahayag na tudo kasinungalingan si Carpio ay isang loaded accusation lamang mga kapatid. Dapat ipakita talaga ang batayan. So kung sinasabing nagsisinungaling si Carpio sa pagtawag kay Senador Rodante Marcoleta na maka-China, kailangang sagutin yung ilang mga mahalagang tanong mga mahal na kapatid.
Ano yung mga mahalagang tanong? Bakit niya inimungkahi na i-give up ang Kalayaan Island Group? Di ba? Kahit pa pinasinungalingan yan ni Senador Marcolita, di na mabura yung pahayag na i-give up na lang natin. Ang Kalayaan Island Group, mga kapatid, ay bahagi yan sa inaangkin ng Pilipinas sa West Philippine Sea at sakop yan sa ating exclusive economic zone. Ngayon, tinanggap ang hamon niya na debate. Kayo, manood ba kayo? Kung matuloy ang debate ni retired Associate Justice Carpio versus Senador Rodante Marcoleta, abangan talaga natin yan. No? Abangan natin. Dahil kuhang-kuha ni Senador Rodante Marcoleta yung estilo ng mga ministro sa INC. Nakita niyo naman. No? May pahayag pagkatapos kinalaunan, abay, umatras sa naturang pahayag. So, kaya, yung sinabing i-give up, ibig sabihin, isuko. Ang pagsuko o pagbitaw dito, mga kapatid, hindi ito maliit na usapin. Di ba? Ito ay may direktang epekto sa teritoryo, may direktang epekto sa soberanya at sa pambansang seguridad. Di ba? So, yung nauna niyang pahayag na i-give up, sinong nag-advise? Kung ang isang opisyal, lalo na senador, nagsusulong ng pag-give up ng teritoryo na inaangkin sa Pilipinas o pagpapahayag ng posisyon na pabor sa claim ng China, hindi natural na lamang na kini-question kung ang ganitong panindigan tulad ni Senador Rodante Marcoleta ay umaayon ba ito sa interes ng ating bansa o umaayon ba ito sa interes ng China? Ang China, grabe ang simbahang Katoliko dyan, persecuted ang simbahang Katoliko. Di ba? May nagtatagong mga Katoliko dahil meron silang sariling Catholic ang gobyerno. Okay, balikan natin yung sinabi ni Senador Rodante Marcoleta na i-give up. Hindi yan paninira ang pahayag ng karamihan o ni Carpio kung may reaksyon sa pahayag na i-give up pagkatapos i-withdraw ni Marcoleta ang naturang pahayag. Di ba? Ito ay pagsusuri ng posisyon at polisiya base mismo sa mismong pahayag ni Senador Rodante Marcoleta. Hindi rin maaaring hiwalay, mga kapatid, ito sa konteksto ng 2016 arbitral ruling na nakabatay sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Isang ruling yan na paulit-ulit binabanggit ni retired Associate Justice Antonio Carpio. Kilalang tagapagtanggol sa arbitral victory ng ating bansa kaugnay dyan. So, kung hindi maka-China ang panindigan nitong si Senador Rodante Marcoleta, bakit ang solusyon niya ay pagsuko ng inaangking teritoryo ng Pilipinas? Ang mas tamang tanong dito, mga kapatid, ay alin ba ang makapilipino? Alin ba ang makapilipinas? Ang ipaglaban ang karapatan sa teritoryo o yung voluntaryong pagbitaw dito sa pahayag na i-give up na lang? Di ba? Okay, tuloy natin ang reaksyon sa tinig ng karunungan. Na ito daw pong senador na ito ay ipinaglalaban ang para sa interes ng China at hindi ang para sa kapakanan ng Pilipinas. Abay, mantakin ninyo, mga kababayan, saan ka nakakita ng isang senador na kung talagang maka-China siya, bakit niya ipinauunawa sa ating mga Pilipino kung papaano natin ipaglalaban in a legal way? Oh, so
ipinaunawa daw sa Pilipino kung paano ipaglalaban in a legal way. Tanong, yun bang pahayag na i-give up? Ipinaglaban ba niya in a legal way? Napakalinaw. Batay sa pahayag ni Tinig ng Karunungan, mga kapatid, na si Senador Rodante Marcoleta daw ipinaunawa lang ng tama sa legal na paraan ang tungkol sa Kalayaan Island Group. Pero, kung talagang ipinaunawa lang niya ang legal na paraan, bakit may pahayag siya na nagsasabing i-give up na lamang ang ito? Legal ba yan na paraan na i-give up na lang? So, dito nagkaroon talaga, mga kapatid, ng kalituhan sa pahayag at daming nag-react dito sa pahayag ng Senador Rodante Marcoleta. Kung ang punto ay legal analysis lamang, dapat malinaw na hindi isolong yung pagtalikod sa teritoryo sa ating bansa. Kaugnay diyan, di ba? Napakalinaw. Hindi nagbibigay ng impresyon na isuko o i-give up ang karapatan ng Pilipinas, di ba? So, hindi nag-iiwan ng mensahe na maaaring magamit laban sa pambansang interes. Pagkatapos lumabas ang reaksyon sa publiko sa sinabi naman niyang i-give up raw, yon ang pahayag niya. Kahit kailan, hindi daw niya yan sinabi. Jose, nagkukontrahan na tuloy ang kanyang pahayag. So, kung legal explanation lamang ang ginawa ni Senador Rodante Marcoleta, dapat consistent siya sa ano? Sa Constitution Arbitral Ruling noong 2016. Dapat ipinagtanggol yung soberanya ng Pilipinas. Kung ipinaunawa ng tama, mga kapatid, bakit nagkaroon ng impresyon ng pag-give up sa naturang Kalayaan Island Group, di ba? At kung hindi naman pala ito sinasabi, dahil malinaw naman sinabi ng kahit kailan hindi ko ito sinasabi. Bakit? Merong video, nakalimutan ba niya? Merong videong lumitaw at napakita natin na sinabi niya na i-give up na lang. Tuloy natin. Ang ating karapatan, lalo na sa usaping exclusive economic zone kung saan nagkakaroon nga ng suliranin ang Pilipinas at ang China. Kasi mga kababayan, ang ipinipilit dito ni Carpio, meron na raw ruling noong 2016. May mga batas na daw po na nagsasabi na atin yan. Walang karapatan ng China dyan. Hindi dapat sila manghimasok dyan kasi parte ng Pilipinas yan. So, may batas. Ayon kay Tinig ng Karunungan. Ang problema dito kung may batas, bakit malinaw sa video, i-give up na lang? Diba? At bakit sa pangalawang video, sinabi ni Marcoleta kahit kailan hindi niya daw sinabing i-give up? Ano yan? Nakalimutan na ba yung naunang pahayag na yan? Tuloy natin. Ng exclusive economic zone yan. Ang kay Marcoleta lang naman, wala naman tayong tutol dun eh. Wala namang pagtatalo na talagang tayo ay na-awardan na noong 2016 ng Arbitral Tribunal na meron tayong maritime rights sa isang bahagi ng ating exclusive economic zone na kung saan nagkakaroon nga rin ng pag-claim yung China. Ang kaso nga lang, meron pong mga nakitang butas, disadvantages, si Senator Rodante Marcoleta na yun po yung ipinauunawa niya sa atin at yun din ang gusto niyang pagsikapan ng Ayan. Walang tutol si Senador Rodante Marcoleta. Pero may nakita lang na butas. Okay. Mag-react tayo dito, mga kapatid. Pero dito lamang na bahagi, bukas itutuloy natin ang reaksyon kaugnay dito. Kung walang tutol si Senador Rodante Marcoleta kaugnay sa Kalayaan Island Group na pag-aari ito sa Pilipinas at hindi sa China. Bakit nagkaroon ng pahayag
na sinabi niya mismo, nakita ninyo, narinig ninyo, na i-give up na lang ito. Ang Kalayaan Island Group, mga kapatid, bahagi ito sa teritoryo ng Pilipinas sa ilalim ng Presidential Decree 1596 at sakop ito sa ating exclusive economic zone. So sa bisa ng UNCLOS, mga kapatid, pinagtibay ito sa desisyon mismo ng arbitral tribunal noong 2016 laban sa China. So, balikan natin yung video na malinaw na nagpakita sa naturang pahayag. Diba? Na i-give up. So, hindi sapat sabihin, hindi ko sinabi yan. May ebidensya. Taliwas sa kanyang pahayag na hindi niya sinabi yan. Sa pampublikong pahayag, mga kapatid, mahalaga talaga ang consistency. At mahalaga talaga yung accountability. Accountability. Yan, sa susi pa lang, di ba? Kung maalala nyo, may kaso na si Senador Rodante Marcolita. Pero, tingnan natin anong resulta niyan. So, sa isang leader, dapat malinaw at hindi pa bago-bago yung tindig, lalo na sa usapin kaugnay sa soberanya, di ba? So, ang tanong ay, hindi lamang kung ano ang intensyon, kundi kung ano ang aktual na sinabi at kung paano ito tumutugma sa pambansang posisyon ng Pilipinas tungkol sa West Philippine Sea, di ba? Oh, yung pahayag na may butas umano na nakita si Senador Rodante Marcolita. So kung may butas, sapat na bang sabihing i-give up na lang? Kung totoong walang tutol si Senador Rodante Marcolita na nanalo ang Pilipinas sa arbitration, ngunit sinabing dapat i-give up ito. Oh, kontrahan yan sa sinabing walang tutol. Dahil may nakitang may butas daw. Natural lang itanong, ano mismo yung sinabing butas na nakita? Ang desisyong tinutukoy dito ay ang ruling ng Permanent Court of Arbitration noong 2016, mga kapatid. Sa kaso ng Pilipinas laban sa China sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea. Yeah? Oh, nanalo tayo. Dahil noong Hulyo 12, 2016, idiniklara talaga ng tribunal na walang legal na basis ang yung 9-dash line claim ng China. I am Catholic, I am alive, I am the gospel.